So, what's up sa inyo mga ate at kuya? Ako nga pala si Kuya Len at nagbabalik tayong muli dito sa Arise Crossover. So mga ate at kuya, dumating na po yung bagong update and nandito nga naglabasan lahat halos ang mga madadaming pwede nyong makuha para lumakas ang damage nyo. And yun yung magiging topic natin, pag-uusapan natin kung ano yung mga bago para maging aware kayo or at least magets nyo kung ano ba yung mga bago ngayon. Yes, sir. Kaya mga tit kuya, hindi ko na papatagalin pa, umpisa na kaagad natin to sa mga pa-washout. Okay mga tit kuya, umpisahan natin to sa pinakaunang part ngayon no, na bago sa bagong update, which is yung automatic infuse and automatic enchant. Okay, tuturo ko sa inyo para hindi kayo maguluhan. Okay, so sobrang ganda ngayon ng automatic infuse and automatic enchant kasi nga automatic sila. Okay, hindi na kayo magpipindot-pindot and in case na malagpasan nyo, hindi na siya yung kailangan nyo ulit basta automatic na siya. Papakita ko sa inyo. So ganito lang siya mga tit kuya. Pag pumunta kayo sa enchanter, dito muna tayo sa weapon. Okay, kuha tayo ng weapon na gusto natin. So ito yung weapon na napili ko. Kapag mag-enchant tayo normally, gagastos tayo ng gem and dust. Okay, tapos i-enchant natin ganun. Tapos makakuha na natin yung random enchant. Then kapag may di tayo gusto, nire-reroll lang natin. Ngayon, paano ba tong auto enchant, Kuya Len? So ganito lang yan. Pindutin nyo lang tong auto enchant. Diba naka-off siya? Pindutin nyo, lalabas tong parang mini screen na to na kung saan makikita nyo na kung ano yung maximum level ng pinaka-enchant. So makikita nyo, pwede kayo pumili 1 to 3. So kung gusto nyo level 2 lang ng shadow aspect yung makuha nyo, yun yung pwede nyong ipang reroll. Siyempre, hindi nyo pipiliin yung 2. Yung 3 yung hanapin nyo. Okay? Kasi yun yung pinakamalakas. Ngayon, ganito po siya gumagana. Okay? Then, tuturo ko na rin to sa inyo. Kapag mag-enchant kayo mga tit kuya, ang lagi nyo pong unang hanapin is yung pinaka-rare. So, ano mo yung pinaka-rare dito Kuya Len? Yung pinaka-rare para sa akin lagi is yung may pinaka-mataas na level. So, ito, sharpness 12. Yung pinakamataas ngayon, kung makikita nyo yung iba is nasa 4, 3, 2, 3, 7 yung pangalawang pinakamataas and 12 yung pinakamataas. So 12 yung una nyong hahanapin kasi based on my experience, mas matagal hanapin yung sharpness 12 compare sa ibang enchant. Okay, dapat ang ginagawa nyo, pinakamataas papunta sa pinakamababa. Okay, ganun po yung ginagawa ko ngayon. Kunyari napili nyo na 12 yung gusto nyo, o baka ang gagawin nyo, pipindutin nyo lang yung gems dito na para para mag-reroll. Hindi po. So may makikita kayo dito sa taas sa may nakasulat na active. Pipindutin nyo muna yan. Okay, pindutin nyo active. Tapos magiging auto enchant on na. Kahit hindi nyo na i-close to. Okay, kahit hindi nyo i-close, pindutin nyo lang yung gem pag mag-enchant na. Tapos mag-auto reroll na po siya hanggat meron kayong materials. So kung wala kayong materials, titigil po siya ng kusa. Katulad na nangyari sa akin. Tumigil siya dito kasi wala akong dust. Okay, wala akong dust. 298 lang pala yung dust ko. Pero ganun siya nagana. Ngayon, kunyari nakuha nyo na yung sharpness 12, babalik po yan sa auto enchant off. Okay, so pwede nyo ulit gawin is magpili ulit kayo ng bagong enchant na kukunin nyo. Pa isa-isa lang yung gawin nyo mga ate kuya. Kasi pag kunyari nilagyan nyo lahat to, okay, nilagyan nyo 3, 6, nilagay nyo lahat yan sabay-sabay, tapos inactive nyo, kukunin nung pinaka-game, nung auto-enchant lahat yan. Okay, so parang mas magastos po yan kaysa pa-isa-isa kayo. Mas okay talaga yung pa-isa-isa, tapos kunin nyo muna yung pinaka-mahal bago yung yung pinakamataas na level, yung unahin nyo, tapos pababa ng pababa kayo. Okay, para hindi magastos ganun kasi ginagawa ko. Ewan ko kung paano nyo ginagawa. Pero ganyan yung auto-enchant. Dito naman mga tit kuya sa auto-infuse is similar lang din po. Okay, kunyari mag-infuse kayo ng shadow. Kunyari ito, infuse natin. Ganun lang din siya. Pipili lang din kayo ng gusto nyo. Then pipindutin nyo yung active. Then pwede na kayo mag-reroll. Okay, ganun lang siya kadali. Pero may bago dito sa auto-infuse mga tit kuya. Hindi naman sa auto-infuse, I mean sa infusing mismo may bago, okay?
Sa infusing, pag nag-infuse kayo ngayon, may bago pong level of infuse, okay? Sa Eternal Ascension, kung dati is 1 lang, ngayon po is meron ng 2. Then sa Spectre Agility, 3 pa rin. Pero sa Umbral Power, umaabot na po siya ng 10. Okay, 10 na yung pinakamataas. Sa Phantom Sweetness, 5 na po yung pinakamataas. So, ganun lang din gagawin yung unahin nyo yung pinakamataas, which is yung Umbral Power. Kapag magre-reroll kayo, unahin yung Umbral Power. Then, i-next nyo yung Phantom Sweetness, tapos yung Spectre Agility, which is 3. Then, panghuli nyo yung Eternal Ascension, okay? So, medyo na-buff yung Shadow ngayon sa update ngayon. Pero, alam ko, ang meta pa rin currently is weapon. Currently weapon pa rin yung pinaka-meta ngayon. So, next naman na quality of life. Nandito pa rin makikita sa guild hall, mga titkuya. Meron na pong auto-claim quest na claim all. Claim all pala, hindi pala auto-claim. May claim all na po para sa mga expedition natin, okay? So, pag pinindot niya, mag-auto-claim lahat to. So, huwag niyo pipindutin. Especially kapag may mga nakatabi kayong mga legendary. Ako kasi tinatabi ko. And iniipon ko sila for specific reasons. Okay? So kung hindi nyo naman kailangan or wala naman kayo nakatabi and gusto nyang mabilis ang pindutan, i-claim all nyo. Okay? Para save time. So new upgrader. Nandito pa rin tayo sa guild doon. May bagong upgrader which is makikita po sa may Hurricane Kingdom or Hurricane Island. No? Yung sa Tensura Slime. Okay, ito yung bagong upgrader natin. May gacha roll siya. So, bali 5 na po yung pwede nyong i-roll dito sa gacha kapag nagano kayo. Yung maximum is 5 na. Okay, kapag nakuha nyo na yung ibang gacha roll. Then, syempre, may mga bagong upgrader ulit kayo na kailangan i-max. And matataas yung bigay na bonus niya. So, maganda kung mamamax nyo to kasi para siyang para siyang bonus na damage, 'di ba? Malaki yung impact niyan, nakala niya lang maliit pero malaki impact niyan kasi papatong pa yan sa ibang upgrader. So medyo matagalang grind ulit yan, especially kung hindi kayo active mag-grind ng mga tokens. Pero wag kayong mag-alala mga titkuya kasi yung next na pag-uusapan natin is yung mga additional storage upgrades na dinagdag nila for this update. Nagkaroon tayo ng plus 3 sa lahat ng storage upgrades. So 10 na po ang maximum dito, which is madami na kayong space. Okay, ito yung hinaantay ko. Pero sana naglabas na lang sila ng Game Pass. Actually, mas gusto ko talaga Game Pass yung ilabas nila kasi mas, mas okay sa akin yung Game Pass compare sa mga gento-gento. Kasi, magastos na sa ticket, magastos din sa resource. Kaya, kaya mas gusto ko Game Pass kasi ticket lang yung pag-aksayahan nyo talaga. Pero, ito nga, dagdag sa igagarain nyo, especially dito sa resource bag and dito sa token kasi medyo hassle i-grind yung token sa totoo lang. Pero yung resource bag madali lang siya kasi kapag naka full drop kayo almost 2k per run, so kaya nyo yan ng mabilisan. Then next topic naman natin mga titkuya is yung sa Halloween Air. Okay, yung nakarang na subtitle ng Halloween. Sa mga hindi nakakuha, good news sa inyo to, okay? Yung Halloween Air, nandito na po sa may Old Battle Pass, pwede nyo na siyang bilhin. And kung hindi nyo po alam kung anong benefits niya, maganda po siya actually. Isa siya sa pinakamagagandang subtitle na mayroon tayo kasama nung Summer Air. Actually, mas maganda pa yung Halloween. Kasi meron siyang weapon level, shadow damage, weapon damage, experience, and drop. Rank up, arise lock lang yung wala dito actually. Kaya maganda siya. Almost complete na siya. Kaya kung may extra kayong free title token, kunin nyo to. And additionally, sa mga hindi po nakakuha ng U-Limited na sword, which is yung Crimson Fang. Okay? Yung Crimson Fang, nakukuha lang to nung available siya nung may Halloween raid na Halloween raid. Ano ba tawag doon? Yung key na Halloween raid, doon lang siya available kapag meron kayong Halloween fragment kasama nung Halloween Monarch. So, naglabas sila ng Shadow Fang which is similar doon sa Crimson Fang pero mas mahinang version, okay? Ang maganda dito, meron pa rin siyang blood weapon pero yun nga, R+ lang yung pinaka niya, rarity. So, mas mababa yung level, mas onti ata yung gem na pwede nyo ilagay dito. Pero may blood weapon pa rin. So, yun pa rin yung pinakahabol nyo kasi nga may inbuilt na blood weapon. Kailangan nyo lang ng special token tsaka na premium tapos special token na free para kung gusto nyo makuha. Kasi kung may sobra kayo,
yung sa Battle Pass nga ngayon, makukuha nyo yan. Kung di nyo makukuha ngayon, siguro sa next Battle Pass, pwede nyo makuha. Malapit na lumabas yung sunod na Battle Pass. 4 days na lang, no? Patapos na tong current na Battle Pass natin. Kaya kunin nyo na if wala kayong, kung gusto nyo ng weapon na may built-in na blood weapon. Okay, ito na yung chance ninyo. Then yung last part na pwede nating pag-usapan mga tikkuya is yung bagong Rebirth and yung mga bagong titles. Okay, unang-una yung sa Rebirth, Rebirth 10 na po ang maximum. Okay, naka-Rebirth 10 na ako. Madali lang magpa-Rebirth 10 if kompleto kayo sa relic and kompleto kayo dun sa title. Pagdating naman sa title ng Rebirth, may bago alam ko, which is yung Rebirth Transcendent kapag nakailan ba to? 10? 10 ata to pag makukuha nyo to pag naka-10 na kayo. So may 180% siya, tapos may 18% na unequipped. So maganda siya kapag gagamitin ninyo. Mas mabilis kayong level. Then may bagong title for 1,250. Okay, yung Cosmic DT. Actually meron sa 1,4. Hindi ko alam kung paano magpa 1,4. 1,350 lang yung max ko. Tapos na-try ko mag-revert, bawal na. Okay, so di ko alam kung paano magpa level 1,4. Chinik ko rin naman yung quest. Di ko alam kung nasa quest yun. Pero may title, as in may title for 1,4. Hindi ko alam kung paano makuha. Ngayon naman sa titles mga titkuya, meron po bago sa Infinite Castle and Infinite Desert. Okay, sa Infinite Castle alam ko wala pang nakakuha. Kasi kung titignan natin yung pinaka leaderboard, sa Infinite Castle alam ko is 225, 250, 275, and 300. So makikita nyo, 217 pa lang yung highest. Kasi mahirap talaga. As in, mahirap yung Infinite Castle. Sa ano naman, sa Desert, alam ko meron 325, 350, 375, 400, 425, and 450. So possible pa yung Infinite Desert compare sa Infinite Castle Wave. Mas possible pa to makuha, okay? So makukuha nyo yan. Maganda maganda yung maganda yung title. Pag nakuha nyo yung sa Desert, yung 400, ang ganda nung VAP na binibigay niya, 23 na weapon level and 63 na shadow level, ang taas. Then sa subtitle naman niya is mataas din, okay, medyo okay din sa 375. So hindi ko pa na-unlock yung iba kasi 424 lang yung nakaya ko ng solo. Okay, solo yun, solo. Kasama ko lang si Vince, pero ako yung nagke-carry. So solo siya. So, almost solo siya kasi ako lang din naman yung na-damage. So, kung may kasama ko, baka kaya ko umabot ng almost sa leaderboard din na 430 plus. Pero yun nga, 424 kaya kong isolo. So, yun lahat ng bago ngayong update ng mga titkuya. Wala naman, actually madami naman siya pero more on quality of life yung update ngayon para mas mapadali yung pag-grind nyo or pag-enchant or pag-infuse nyo. Mas pinadali lang yung buhay nyo dito sa pag-grind dito ng kahit papaano, okay? Pero wala pa rin tayong relic na, alam niyo yun, na talagang magpo-push to another level of grinding. So wala pa ngayon, baka next update maglabas sila ng bagong relics sa Desert kasi may bagong title, siguro relics yung isusunod nila. Yung title is okay naman pero very significant lang yung pagbabago. Konti lang yung pagbabago pagdating sa mga leaderboard kasi nga wala namang bagong relic. So yung Ultra Boss Rush kaya na ba? Hindi pa rin ata, sa pagkakalam ko hindi pa rin kasi almost ganun pa rin yung leaderboard natin. Wala namang masyadong nagbago sa leaderboard. Umaangat lang sila ng paisa-isa pero hindi malaking talon, okay? Kaya sa tingin ko imposible pa rin yung Boss Rush Ultra. Kung mag-grind kayo, yung title na lang siguro i-grind nyo, then magpa-HGM kayo, mag-AFK lang kayo sa sa Insane Boss Rush, kung may ticket kayo, kaya-kaya nyo yun. For sure kaya-kaya nyo na yung na-complete nyo na yung relic. Alam ko, dami kong pinagkikerry sa inyo nung mga nakaraang linggo pa. Kayang-kaya nyo na tong Insane Boss Rush, okay? Tamad lang siguro kayo magpa-level ng relic kaya hindi nyo kaya. Pero kung napapa-level nyo relic nyo, kayang-kaya nyo po yan. Kahit walang shadow, naka-weapon lang kayo, kayang-kaya nyo yan. So last tip na pwede ko ibigay sa inyo mga tip, kaya mag-AFK na lang kayo sa Insane Boss Rush or sa Desert. Lalo na kung may mga kasama kayo malalakas para sa title. Pero yung castle is impossible pa konti kasi nga ang hirap pa ng castle, ang taas po ng talbog ng HP sa castle sa totoo lang.
Kaya yung desert na lang muna unahin nyo and magpa HGM kayo ng Relics, full HGM kayo para kahit papaano tumaas yung DPS nyo. Mag Infernal kayo, upgrade nyo yung weapon nyo para mas tumaas pa yung damage nyo. So abangan nyo lang natin yung next update. Baka next update magkaroon na tayo ng bagong relic. Pero tumaas ngayon yung shadow, pwede nyo i-upgrade yung shadow. Yun nga, yung mga infuse nila pwede nyo pataasin. Okay? Huwag nyo kakalimutan yun, yung mga infuse nila pwede nyo pataasin para mas malakas yung shadow ninyo. So hanggang dito na lang mga tit kuya. I hope nagustuhan nyo naman yung update kahit papano. Para sa akin okay lang siya, okay? So ingat kayo palagi mga tit kuya and God bless po sa inyo.